viewers. Opo. Sir, kayo po ay naglabas na, no? Ang Baguio PIO naglabas na nung Marso 12 pa na may 4-day work schedule na lang po ang syudad ng Baguio. Kagabi po, Mayor, nakakita po ng mga larawan ng maraming tao, mahahabang pila. Never ho ba nangyari ito sa kasaysayan ng lungsod? Yeah, Lord, never na nangyari ito, no? Usually yan, mga 7:30, halos nauubos na eh. Opo. Pero nung previous days, magmula nung nag-umpisa to, umaabot ito ng mga 9:30, then 10 o'clock, then 10:30. Kaya nga, kagabi, inumpisan na namin yung aming libreng sakay at nagkaroon na rin kami na agreement to sa mga iba't ibang mga jeepney operators na magdi-deploy na sila ng mga sasakyan nila kada gabi. Kasi nga, sabi nila, hindi na raw nila kaya na tustusan o kaya isubsidize yung gastos nila, lalo na sa gabi. Kaya usually, pagdating ng 6 o'clock, wala na sila eh. Pero dahil nabigyan namin sila ng ayuda kahapon, at yung din ang isang arrangement namin, and then there will be additional support dun sa mga drivers na mag-overtime sa gabi, then doon namin napapayag. Kaya starting kagabi, naayos na namin unti-unti yung problema. Okay, Mayor, para lang po dun sa baka magtaka, no, at mga nagtatanong, ang schedule po kasi ng ayuda for the drivers, kung hindi po ako nagkakamali, outside Metro Manila ay after Holy Week pa. Yung 5,000 pesos po na natanggap na ayuda, ito po ba ay galing sa DSWD o galing po ito sa kaban ng Baguio City po? Sa local government ito, inumpisan namin kahapon, we have about 1,900 na mga drivers. At yun ang bibigyan namin. Inumpisan namin kahapon, matatapos to hanggang Saturday. Opo. Mayor, SUMVAC, itong mahalagang term, summer vacation na po. At as usual, expect po natin dadagsa po ang mga bisita po sa inyong lungsod. Ano po ang maaring ma-expect ng mga turista po ngayong summer vacation? At ano rin pong expectations po ninyo sa mga bisita? Unang-una, we expect na talaga magkakaroon ng huge reduction sa aming tourist arrivals. Siguro abot ito ng mga 40 to 50%. In fact, mamayang hapon, magkakaroon ako na ugnayan sa aming Baguio Tourism Council para malaman ko kung ano talaga yung figures ng reduction ng tourists. Kaya talagang luluwag yung kalsada dito sa syudad ng Baguio. Siyempre, mainit. Umiinit na rin ang panahon dito. But definitely, talagang luluwag yung traffic situation namin dito. Opo, kung gaano po kadagsa yung mga tao itong mga nakaraang ilang linggo kasi ang lamig-lamig po dyan. So kabaligtaran po ang ini-expect po ninyo. Mayor, minomonitor daw ng mga kapulisan yung mga gas stations na biglang nagsara. Either may mali siya po yung ginagawa nila na may hoarding na nangyayari at inaantay yung pagtaas po ng presyo or talagang naubusan lang po talaga sila. But to be fair, Go, Mayor. To be fair naman, sa aming gasoline dealers at mga owners, walang kalokohan na nangyari kasi na-validate naman namin na talagang naubusan sila. In fact, yung mga nangyari during the past 2 weeks, at talagang kailangan para magkaroon lahat ng gasolina yung ibang mga motorista. Minemeasure nga namin yung kanilang stories, wala kami nakitang kalokohan. Nagkaroon kami ng meeting more than 2 weeks ago with the Chamber of Commerce, ganun na rin yung ating Baguio Benguet Business Club at yung mga gasoline owners, ganun na rin yung mga department stores and grocery stores. At wala kami nakikitang kalokohan na nangyayari dito sa syudad ng Baguio. And they gave their commitment na they will not exploit or take advantage of the current situation. Okay, Mayor, as we all know, hindi pa sigurado kung kailan matatapos itong crisis sa Middle East. But what kind of long-term solution is Baguio looking at right now to ensure yung transport and energy stability po? Well, unang-una, meron kaming contingency funds. We have the 56 million rice program na nakuha namin sa LGSF to the directive of the President. And first time na nakatanggap kami ng ganyang kalaking rice program. Never kami nakakatanggap ng ganyang rice program. Another is meron pa kaming nakuha uli na infra allocation na according to our DBM at DILG, pwede rin namin gamitin yan
to address itong mga priorities namin, lalo-lalo na itong mga pagbibigay ng financial assistance. In the same manner, meron pa kaming mga QRF, Quick Reaction Fund, from our Dream Fund, yung DRR fund namin. At meron din kaming reserve fund pa from our general fund. So we have enough funds to address yung mga problema na nakikita namin in the short term. In the long term, ito ngayon, tinitignan namin yung kaming continuous appropriation or continuing appropriations para pwede kaming siguro mag-realign kami doon. We ask the support and the approval of the council para matustusan talaga namin yung pangangailangan din ng mga iba pang mga sector tulad ng mga PWDs at itong mga marginalized sector. So for the meantime siguro sabihin natin in the next 3 to 6 months kakayanin namin ito, no? At we are also prepared kasi alam naman natin na assuming na huminto kagad yung gera, looking at the recent pronouncement of experts at economic experts as well at sino-sino pa, nakikita namin na 3 to 6 months ang epekto bago tayo makarecover, no? That is on a positive note, very positive note yun. Kaya we're preparing for the next 3 to 6 months. Mayor, sa potential na pagtaas po ng mga prices, no? Do you expect an increase in crimes against property? Kasi may balita daw na nauuso daw dyan yung paihi ng gasolina sa mga sakyan at may totoo ba may nabiktima na isang konsihal? I'm not aware, Lords, I'm not aware na may nabiktima. O kung sakasakali man, siguro ninakawan siya, no? Pero ito ngayon, we're expecting na matataas yung ating crimes against property. Pero paano naman tayo? Alerto tayo dyan. We have all these patrols. Ini-increase namin yung aming patrols and we have enough policemen to cover yung lahat ng mga area natin. Ang baba ng crime dito, Lords and Dennis, napakababa na dito. Kaya kakayanin namin yan, no? Hindi kami magkakaproblema pagdating sa crime. Siguro magkakaproblema kami sa itong pagtaas ng mga bilihin because we got some notices, advance notices from suppliers at ganun na rin yung mga retailers na anytime soon tataas ulit itong namin. Itong mga bilihin, itong presyo ng bilihin, especially itong mga prime commodities namin or basic commodities.